Napansin ko nga na magulo na ang lagayan ko ng mga kape. Di naman maiwasan ito, lalo na kung ang bantay mo ay ang anak mo. At syempre, bilang isang tindera, ayaw natin na magulo ang mga paninda natin. Pupunuan ko naman na siya para pag may bumili, ay madali ko na lang maibibigay. Halos lahat ng tindahan ganito na yung ginagawa. Mas madali kasi kapag may bibili, hindi na ito abala sa kanila. Dadamputin mo na lang. Habang pinupunuan ko nga itong mga lagayan ko ng kape, naisip ko na matagal na pala akong may tindahan. Year 2017 pa. Mga 6 years na akong may tindahan. Pero parang hindi siya lumalago. At hindi rin naman nauubos yung puhunan ko. Naisip ko siguro dahil dito na rin kami kumukuha ng mga pangkain namin araw-araw. Di ko rin naman maikakaila na may mga lending ako. Siguro nga, yun na rin yung isang dahilan kung bakit ganun pa rin yung tinda ko. Doon lang napupunta yung mga tubo ko. Hindi rin naman kasi maiwasan na hindi umutang. Hirap pa ikutin ang tindahan, lalo na kapag yung puhunan mo nga ay utang lang. Mapapansin ko kapag bungi-bungi na yung paninda ko, malapit na yan ang renew ko. At syempre, kapag renew ko na, is punong-puno na naman ang tinda ko. Marami na naman mauutang mga kapitbahay namin. Na-stress ako kapag wala na akong paninda, yung tipong hindi ko nabibigay yung mga binibili ng mga customer ko. Masaya ako kapag kahit konting paninda ko pero kompleto at nasasatisfy ko yung mga customer ko. Ito talaga yung isa sa mga struggles ng mga may tindahan, yung kulang yung mga paninda nila. Kahit gusto man nila na madami silang itinda, kulang din naman sa puhunan. Dumadating talaga ako sa punto na yon at syempre gumagawa ako ng paraan. Minsan nakakahiram din ako sa magulang ko para mapunuan din talaga yung tindahan ko. At binabalik ko na lang siya kapag may na-renew na akong isang lending ko. Siguro may magsasabi dyan na bakit kasi utang yung puhunan ko. Hinangad ko lang naman na makatulong sa asawa ko para din naman may pagkakakitaan ako. Di ko na kasi inisip yun. Pero now, nare-realize ko na mali pala na utang ang puhunan. Pero laban lang, darating din tayo dyan na magkakaroon ng sariling puhunan at hindi na manghihiram sa mga Mumbai or lending. Sa ngayon, nagsisikap na lang kaming mag-asawa na maghanap buhay. Nagtutulungan kami. At syempre, enjoy na lang natin ang pagiging tindera natin. Dito naman ako masaya. Kahit minsan, ito rin yung dulot ng pagka-stress ko. Natutuwa nga ako sa mga nakikita kong mga tinderang vlogger na ang lalaki ng tindahan nila at ginagawa ko silang motivation at inspirasyon na balang araw darating din ang tindahan ko na ganun kalaki at madaming laman. Pero now, tiis-tiis muna tayo na paikutin kung anong meron tayo sa tindahan. At ayan na nga, tapos na pala itong ginagawa ko at napahaba ata ang kwento ko sa inyo. Di ba nga mga mami, maganda na ulit siya tingnan. Pwede naman na siya ulit guluhin ng anak ko kapag siya ulit ang bantay. Hanggang dito na lang pala mga mami. Salamat sa panonood.